Magandang gabi mga kapatid. Happy midweek. Ako'y nagagalak na makasama ninyo makapag-review sa pabalitang ito na napakaganda na pinanggalingan ng bukal ng mga panahon. Sapagkat ang aking pag-aaralan ngayong gabi ay sa libro na sinulat ni Ellen White, The Desire of Ages, o ang bukal ng mga panahon na hindi natin makakalimutan. Sapagkat kailangan natin ito at lalo higit, ito ang magbibigay ng kompletong pag-aaral natin. Kaya ang ating topic ngayong gabi sa chapter 3 ay pinagmagatang The Fullness of the Time. Kung tagalogin natin yung fullness of the time, ay simple, kompletong panahon. Kapag sinabi mong kompletong panahon, walang kulang, walang labis. Kaya ang sabi dito sa ating chapter 3 ng Desire of Ages ay napakaganda. Ang kanyang key text ay matatagpuan natin sa Galatia 4, versikulo 4 at 5. At napakaganda ng kanyang sinabi, pagdating ng kompletong panahon ay darating sapagkat pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng kautusan at ganun din natatanggapin niya bilang anak at mga kapatid. Sa English, to show that God will be adopting you. Kapag sinabing inadapt, magiging anak mo na tunay. Maging anak tayo ng Panginoon dahil ina-adapt tayo. Pero gusto kong banggitin dito ano bang ibig sabihin ng kompletong panahon? Kapag sinabi natin kompletong panahon, sinabi ko kanina, walang kulang, walang labis. Bakit ano ba ang panahon? The computation of times, number 1, it is found in Genesis chapter 15 verse 13. Nako-compute ang panahon sa pamagitan ng taon. At nako-compute sa pamagitan ng buwan sa Chronicles 27 verse 1. At nako-compute sa pamagitan ng linggo. Masusumpungan natin sa Daniel 10 verse 2. At magkwekwenta natin ang panahon sa pamagitan ng araw. Makikita natin yan sa Genesis chapter 8 verse 3. At mako-compute natin sa oras. Makikita natin yan sa Exodus chapter 33 verse 5. At sa pamamagitan ng segundo. Sa Tagalog ay isang galaw ng orasan. Matutumpungan natin yan sa ikalawang hari 29. Kaya, paano natin i-compute ang panahon ay itinuro sa atin sa pamamagitan ng Biblia na susulat pa lang. Kaya may years, months, weeks, days, hours, and second. Meron pa bang mas maliit doon sa segundo? Meron pa ba? Kasi binanggit niya na lahat dito, kumpleto po ang ibig sabihin. At isa pa, gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Ano ba yung time na sinasabi dito sa ating leksyon? Sa chapter 3, ang time ay binabanggit dito ang panahon. Ang sabi ng panahon, yung panahon na pagdating ng Panginoon. Dito sa Biblia, mababasa natin na dalawa ang pagdating ng Panginoon. We have the first advent and we have the second advent. May unang pagdating ng Panginoon at may pangalawa. Makikita natin yan. Ang unang pagdating ay sa Números 24:17 at yung pangalawang pagdating sa Revelation 22 verse 16. Kaya, pag
paumanhin ninyo kung ang ating oras ay mabilis. Bakit? Hindi ko na kailangan hintayin pa na magtagal. Gusto ko na makompleto ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Sapagkat kung tayo ay nag-aaral ngayon at hindi kompleto ang ibibigay ko sa inyo, hindi rin maganda. Anong silbi ninyong makinig sa akin kung introduction lamang ang aking sasabihin, napakahaba na. Kaya mabilisan ang ating pag-aaral. Kaya kung aking i-discuss sa inyo, ang panahon ay napakahaba. Hindi ko na kailangan ng taon. Ang kailangan ko lang, segundo o minuto siguro. Kasi pagka inabot tayo ng isang oras dito, baka ang oras nyo ay inaagaw ko na. So, ang panahon ay napaka-importante. Ano ba ang mangyayari sa atin? Those are the important events. Ano importanteng events ng tao? Ang panahon ay importanteng mabuhay ang tao. Pangalawa, ang kamatayan ng tao. At ang pangatlo, ang kaligtasan ng tao. Mamimili kayo kung saan kayo. Kung kayo ay mabubuhay, kung kayo ay maliligtas. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, God has given us our days and to teach us number our days. Ang sabi sa talata sa Ezekiel 12:22, kung kayo ay makasalanan, pinahahaba daw ang panahon. Pero kung kayo ay ligtas, kung gusto nyong maligtas, pinaiigsi ang panahon. Mamimili kayo. Kung gusto nyong humaba ang panahon ninyo, hindi kayo handa sa kanyang pagdating. Pero kung handa na kayo, gusto nyo, ngayon na. So ang sabi, nung dumating ang Panginoon sa Kristo, when the Messiah came, anong nangyari? Nakahanda ba ang mga Hudyo? Nakahanda ba ang mga tao? Hindi. Bakit? They are all believers in Jesus Christ. But the problem is, hindi talaga sila nag-aral ng tuloy-tuloy. Mag-aral lang sila pag Sabado. Hindi na sila nagsisimba ng Miyerkules. Hindi na rin nagbe-vesper ng Biyernes. At hindi lang yun. Ang plano ng Panginoon sa tao, since Eden time, God has a plan to all mankind to be perfect and eternally living in that Garden of Eden. Ayon sa kapitulo na sinabi dito, yun ang talagang plano ng Panginoon. Pero ano nangyari? Doon pa lang sa Garden ng Eden, hindi na perpekto ang kanyang nilalang na si Adan at ni Eva. Bakit? Nagkasala na. Kaya pinalabas na sila kaagad, sapagkat kung makainom si Eva at Adan doon sa bukal ng tubig na buhay, hindi na sila mamamatay. Kaya nung nagkasala sila kaagad, pinalayas sila kaagad. Ang tanong, ang plano ng Panginoon, tuloy pa ba? Ang sabi sa ating leksyon, God's purpose is to redeem and to restore. Ano sa Tagalog yun? Ang plano ng Panginoon nung nagkamali at nagkasala na si Adan at si Eva, ang plano ng Panginoon ay sinabi niya sa kaagad sa kanila na ibabalik muli. Ang tanong, kayo ba'y nakahanda sa panahon na yun na ibabalik muli ng Panginoon ang Garden ng Eden? Taas ng kamay. Tayo ba'y handa na tayo'y babalik muli doon? Ang tanong, tayo ba ay ready na? In English ko lang yata yun para medyo social naman. Ang panahon daw ay hindi natin pwedeng pigilan. The time is always on the go. No time to stop. And so, ano ang gagawin natin kung ang orasan
ay hindi tumitigil kahit na wala na yung baterya yung aking relo, pero ang orasan tuloy-tuloy. Bakit? Anong ebidensya nakita ninyo? Kapag araw, darating ang gabi. Pag gabi na, darating ang araw. Pag araw na ulit, darating na naman ang gabi. Bakit? Kasi ang pag-ikot ng mundo diyan sa planet Sun ay 24 oras. To be exact is 23 hours and 58 seconds. Kaya eksakto yan na talaga umiikot sa buong mundo, doon sa Sun, ang mundo, eksakto isang oras. Kaya pagdating ng gabi ay nandun tayo sa likuran, kaya hindi tayo naiilawan. Bakit umaaninag yung init o yung sun? Ni-research ko kanina, bakit? Kasi ang chemical content ng sun is 90% hydrogen and 10% helium. Ang sabi doon, kapag ang helium at ang hydrogen ay nagkadikit, mag-i-spark ng liwanag at napakainit. Ang init ng sun, at least 11 million degrees Fahrenheit or katumbas ng 6 million degrees Celsius. And so, the nuclear reaction of that sun, kapag nagdikit ang hydrogen at helium, ay napakainit. Bakit malayo ang sun sa Earth? Tayo ay nasa kalagitnaan. The solar system, nung kanyang binuo at itinayo ng Panginoon niya, nung nilalang niya, hindi niya tayo inilapit doon sa sun. Bakit? Masusunog tayo. Because ang planet Earth lamang ang may taong nabubuhay. Ang pinakamalapit sa sun ay ano? Venus. Kasunod ay ano? Saturn. Pangatlo, ang sun. Kapag nandito lang tayo sa sinasabi doon sa Apocalypse na tayo ay lukewarm. Anong ibig sabihin ng lukewarm? Katamtaman lang. Kapag katamtaman, doon nabubuhay ang pag-asa at mayroong hininga. So, ang sabi ng panahon natin ay gusto kong sabihin sa inyo, tayo ay magiging mapalad. Bakit anong sabi? Sa Apokalipsis o Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Bakit daw malapit na? At bakit kayo mapalad? Kung wala nagsasalita, walang nakikinig. Wala namang magsasalita kung walang makikinig. Kapag may nagsasalita na walang nakikinig, ibang usapan na yun. Hindi yun right communication. Ang panahon na ebidensya na kailangan eksakto at tamang-tama. Sa Daniel 9, versikulo 24 at 27, ang sabi niya doon, nung sabihin ni Daniel, ang 70 weeks, sinabi ba ni Juan kung ano ang ibig sabihin ng 70 weeks? Nung sinabi ang 70 weeks, anong sabi ni John the Revelator sa Apocalypse? Ang 70 weeks is equivalent to 490 years or 40 days. 490 days. So, ibig sabihin nito, kailangan ang ating pag-aaralan ay kailangan eksakto. Kapag hindi tumama ang ating propesiya, kapag hindi natin may paliwanag ang Biblia, ibig sabihin, ang ating pinag-aaralan ay humahaba. Bakit? Kasi hindi naintindihan at hindi matatapos. Ano pa ang gusto kong ipaliwanag dito? Kung natapos na yung unang pagdating, the first advent o unang pagdating ng Panginoon, ang pangalawa ang gusto kong sasabihin. Ang tanong, kailan yung pangalawang pagdating? Ang sabi dito, magkakaroon ng mga lindol na malalaki. Magkakaroon ng mga rumors of war.
rumors of war, at maraming mga magsasabi na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Di ba nangyayari na sa atin yan? Yan nga sa West Philippine Sea, sa Scarborough Shoal, ang daming rumors of war. Sino na nakatanggap sa inyo ng text na ginero na raw ng China ang Pilipinas? Maraming nagsasabi doon. Nagulat din ako nung tinext ako. Kala ko totoo, yung pala hindi. Biro lang. Kasi sabi ko, masusunod at matutupad na yan. Ang tanong kailan? Tayo ba'y handa? So, ang ikalawang pagdating ng Panginoon, dapat tayo humanda. Kasi, ang sabi ko kanina, yung mga Hudyo, hindi pa nila alam na darating ang Panginoon. Bakit? Saan nila nalaman na parating na ang kanilang Messiah? Sa pamamagitan ng tatlong mga wise men o mago o mga matatalino. Pumunta sila doon sa Jerusalem. Bakit? Ang tanong, sino ba yung mga mago? Dito sa ating babasahin, ang sabi niya, they came from the far east or from the east. Ibig sabihin, hindi sila taga-Judea. Hindi sila taga-Jerusalem. Na sa ibang lupain sila, sa ibang bansa sila. Tingnan ko kanina yung mapa ng Biblia, ay almost 1,000 to 3,000 kilometers away ang binahe ng mga tatlong matatalinong mago upang hanapin at kasungtungan kung nasaan yung maliwanag na star. Chapter pala yan ni brother, pero chapter 6 yun. So, nung pumunta na yung mga tatlong mago, nasumpungan nila nasaan? Doon sa simbahan o templo ng Jerusalem, nakatigil yung star o yung bituin. Kaya sabi ng tatlong mago, hindi nyo ba alam na dito ipapanganak ang hari o Messiah na hari ng mga Hudyo? Anong sabi ng mga taga-Jerusalem? Ang ibig sabihin noon, tagaloob ng iglesia. Ang ibig sabihin, taga-labas pa ng iglesia. O hindi na natin nilalayo. Totoo na Adventista nga tayo. Naghihintay tayo sa kalawang pagdating ng Panginoon. Pero hindi natin alam kung kailan sa darating, di ba? Ngayon, simba lang tayo nagsimba. Manalangin lang tayo ng panalangin. Pero, hindi naman natin inahanda ang ating sarili. Yung pala nandyan na. So, ang sabi ng tatlong mago, hindi nyo ba alam na nandyan na? Bakit? Anong sinyalis nyo? Tingnan nyo yung bituin na napakaliwanag. Oh, nung tinignan nila, nandyan nga pala yung napakaliwanag na ilaw, na bituin. Sabi nila, ayan pala. Oh, kita nyo, nagulat sila. Ang ibig sabihin nun, mismo sa loob ng iglesia, mismo mga kapatiran, hindi alam na nandito na yung liwanag sa atin, pero binabaliwala natin.